Alright mga tol, mga nagbabagang balita ang pag-uusapan natin ngayon. Naglunsad ng surprise attack mga kapatid itong Iran laban dito sa Amerika. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung naalala ninyo mga tol, pansamantalang huminto muna ang palitan ng atake ng Iran at saka ng Amerika. Dahil lang ngayon nga sa Iran mga tol, nasa retaliatory mode sila. Kumbaga hindi sila atake kung hindi sila aatakihin ng Amerika. Subalit iba ang naganap sa pagkakataong ito. Dahil ang Iran mismo ang naglunsad ng isang surprise attack laban o kontra sa puwersa ng Estados Unidos na nakabase sa Middle East. Bago natin to simulan at pag-usapan, kung bago ka pa lamang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mula rito sa Net25. Naglunsad ng isang surprise attack ang Iran kontra sa puwersa ng Estados Unidos na nakabase sa Middle East. Sa ulat po, gumamit ang ballistic missiles ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC para wasakin ang US base sa Jordan. Kung naaalala ninyo, kaya pansamantala daw huminto ang Amerika na mga pag-atake dito sa Iran dahil parang gusto ni US President Donald Trump na bigyan ng pagkakataon ng diplomasya. Pero sa pagkakataong ito mga tol, tila ba ayaw na talaga ng Iran? Kasi tingnan nyo, sila na mismo yung naglunsad ng surprise attack. Dati kasi ang nababalitaan natin, sinasabi ng Iran, gumanti lang sila, tugon lang daw yan sa mga pag-atake ng Amerika sa kanila. Pero ngayon mga tol, iba to. Ang Iran ang nagsimula ngayon dito, nagsagawa sila ng mga pag-atake. Inanunsyo naman ng US Central Command o CENTCOM na kanilang matagumpay na na-intercept ang lahat ng inilunsad na missile strike sa mga base militar ng Estados Unidos. Yun lang. Nanatili ring Wala daw tumama. naka-alerto ang American forces laban sa anumang pagkilos ng puwersa ng Iran. Sabi kasi matagumpay na na-intercept. Sa madaling salita, walang tumama. Ang bagong pag-atake na ito ay kasunod ng ilang araw na paghinto ng mga retaliatory strikes ng US at Iran. Inaasahan na muling titindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa ikinilos ng IRGC. Yun na nga talaga maaasahan dyan. Kaugnay nito, naglunsad ang US at Saudi Arabia ng drone attack laban sa tinatawag nilang Iran-aligned terrorists. Gayunman, nilinaw ng Riyadh na hindi nila nais palalain ang tensyon sa rehiyon, ngunit iginiit nito na tutugon sila sa anumang mga pag-ataking nakatuon sa kanila. Sa susunod natin pag-usapan yan mga tol, lagsan ni puwersa ang Saudi at saka ang Amerika. Meron silang inatake. Sa susunod natin pag-usapan yan, ituloy muna natin ang balitang to mga tol. Mula naman dito sa UNTV News. Ayon dito, Trump nagpahiwatig na wawakasan ang labanan sa Iran. Alyansa lalo pang pinalakas. Pag-usapan natin to mga tol. Sabi rito sa report, nagbabanta ang Estados Unidos ng mas matinding opensiba kasunod ng pakikipagpulong ni US President Donald Trump kina Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at Ukraine President Volodymyr Zelensky. Naku po. People are asking me, please, Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning. Ayos tong nilabas ng White House sa may pagka-cinematic ang datingan. Naglabas ng makahulugang video si United States President Donald Trump na may katagang "Finish this fight". Tila pahiwatig na may nalalapit na matinding aksyon ang alyansa ng Amerika laban sa Iran. Tatlo to mga tol, Amerika, Israel at saka Ukraine. Kasi kung naaalala ninyo nitong nakaraan, pinagbabantaan na rin ng Iran ang Ukraine mga tol. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng US Central Command na naglunsad ng pag-atake ang Iran sa base nito sa Middle East, partikular sa Muwafaq Santi Air Base sa Jordan, kung saan nakahimpil ang malalakas na warplanes at fighter jets ng US. Ang lahat umano ng missiles ay nagawa naman nilang salagin. So sabi rito, walang kumbaga lahat ng missile, kasi wala sinabing
50 lang missile, 100 ng missile. Sabi rito, lahat ng missile na gawa nilang salagin, sa madaling salita, walang tumama doon sa ginawang surprise attack ng Iran. Bagamat sorpresa yan, walang pasabi, nagawa pa rin salagin. Nauna nang nagbabala si Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi na igaganti ng Iran ang pag-atake ng Ukraine sa mga barko nila sa Caspian Sea. Matapos ang pangyayari, sinabi ni Araghchi na tumawag si Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha upang humingi ng paumanhin sa nangyari. Ayon umano sa Ukrainian official, hindi nila sinasadya ang pag-atake at wala silang intensyong magsimula ng tensyon. Humingi ng paumanhin ang Ukraine, no? Sagot naman ni Araghchi, hindi din nila gustong magsimula ng sigalot pero hindi katanggap-tanggap ang pagkamatay ng isang tripulante nila Yun sa lang. nasabing pag-atake. Yun Dapat lang. aniyang pagbayaran anuman ang nawala sa kanila. Ano kaya ang klaseng pagbabayad yun? Ayon sa Ukraine Foreign Minister, ang tanging layunin lamang nila ay ipagtanggol ang kanilang bansa pero wala sa intensyon ang atakihin ang mga barkong sibilyan. Kasabay ng pag-atake ang pagkikita ni US President Donald Trump at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at ilang leader ng mga kaalyadong bansa sa libing ni US Senator Lindsey Graham. Isa sa mga dumalo si Ukraine President Volodymyr Zelensky na tila nagpatibay sa paniniwala ng Iran na damay na rin sa laban nila ang Ukraine. Yun na mga tol. Medyo hindi maganda ito mga parang mga susunod na magaganap, no? Sa mga larawan at video na inilabas ng White House, tila may masinsinang usapan nga sina Trump at Netanyahu, lalo't umamin ang dalawang leader na Iran ang pinakasentro ng kanilang usapan. Pangunahin ang nuclear program nito. Pinagpupulungan ng Iran. Kasabay nito ang ulat na inilahad ng tagapagsalita ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ang natanggap nilang credible intel report kaugnay ng planong pag-atake sa Peacocks Mountain, ang pinakamalaking arsenal ng Iran at kung saan umano nakaimbak ang uranium deposits na hinihinalang na pagyamanan ng Iran upang makagawa ng nuclear weapon. So nakatanggap sila ng intel, no? Na ang magiging next target ay etong etong Peacocks Mountain. Na sinabi nga nandito yung pinakamalaking imbak nila ng kanilang arsenal, mga tol, no? Pero tulad nga nung narinig natin kanina, humingi ng paumanhin ang Ukraine dito sa Iran. Subalit, sabi ng Iran, ayaw din namin magsimula ng gulo sa inyo pero hindi katanggap-tanggap. So, kailangan daw pagbayaran yung nawala sa kanila. Ang tanong mga tol, anong klaseng paniningil kaya ang gagawin ng Iran? Bagamat naghumingi ng paumanhin itong foreign minister ng Ukraine pero hindi natin alam mga tol kung paano sila sisingilin ng Iran. Kung ito ba'y danyos, bayad sa danyos o isang ganti rin ang pag-atake. Hindi pa natin alam yan sa ngayon mga tol. Pero ang nakikita natin dito, nadadagdagan yung mga pangalan, nadadagdagan yung mga bansa na nagkakaroon talaga ngayon ng sigalot. Sa gitna ng mga pahayag mula sa magkabilang panig, patuloy ang mga naitatalang pagsabog sa ilang lugar sa gitnang silangan. Sa nakalipas na magdamag, inatake ng US at Saudi Arabia ang umano'y pagawaan at imbakan ng armas ng Iran sa Basra Governorate sa Iraq. Yan, sa susunod na muna natin talakayin yan after nitong video na to. Habang ang Iran naman ay patuloy ang pagpapaulan ng missiles sa mga base ng Amerika. Noel Poliarco. Dami naganap, di ba? Sa buong magdamag mga tol, nagsanib puwersa ang Saudi Arabia at saka ang Amerika para puntiryahin yung mga target nila. Sabi ko nga sa susunod na natin pag-usapan yan . Pero dito sa pagkakataong to mga tol, mukhang US naman muli ang magsasagawa ng mga pag-atake dito sa Iran bilang tugon naman doon sa isinagawa ng Iran na surprise attack. At ayon nga dito sa balitang ito is nagpahiwatig si Trump na wawakasan na ang labanan dito sa Iran. Ano ang inyong masasabi tungkol dito mga tol? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out.